Iginiit ni Pangulong Aquino na nananatili ang kanyang tiwala sa kanyang gabinete. Ayon sa Pangulo, naniniwala siya sa kahalagahan ng matibay na ebidensya para panagutin ang mga dawit sa katiwalian. Yan ang balitang tinutukan ng aming kasamang si Elena Luna. Nananatili ang tiwala ni Pangulong Aquino kina Budget Secretary Florencio Abad, Agriculture Secretary Proceso Alcala at TESDA Director General Joel Villanueva. Ito ay sa kabila ng pagdawit sa pangalan ng mga cabinet officials na ito sa listahan ng pork barrel scam. Pero dito sa bansa natin, karapatan ng bawat isa, pinangangalagaan, at isa sa mga tenets sa ating batas, innocent until proven guilty. Hindi guilty until you prove yourself innocent. Number one. Number two, kung ang ating sekretaryo nagtatrabaho, di ba, merong matutuwa, merong hindi masyado matutuwa. Lahat ng hindi matuwa, naging kritiko, automatic palitan natin yung sekretaryo. So, kaya tayo magkakaroon ng kabinete kung basta may nag-criticize, tanggalin. Okay, now, having said all of that, siguro dulo nito, sila official family ko, may tiwala ba ako sa kanila o wala? Ano ba actually allegation sa kanila? No, at pinangako ko naman sa inyo, at palagay ko nakita ninyo, may ebidensya tayong supisyente, dali natin sila sa korte at yung nangyari na pinadala yung ating sa ombudsman. Ayon sa Pangulo, ebidensya dapat ang maging batayan at hindi mga chismis para tanggalin niya ang mga miyembro ng kanyang official family. Ipinaalala rin ng Pangulo ang kahalagahan ng matibay na ebidensya, lalo na para hindi makatakas ang sinumang nagkasala dahil sa tinatawag na double jeopardy sa batas. Obligasyon ko sa sambayanan, manigurado, pag naghain tayo ng kaso, matibay ebidensya para talaga maparusahan yung nagkasala. Ngayon, ang kabaliktaran naman nun, kung maghain ka lang nakakahaka, kung maghain ka lang ng, hindi ba parang walang basihan na akusasyon, ginarantya mo, dinala mo sa korte, mababaso, yun ba, madidismiss yung kaso, yung tao, lalo na yung tao may kasalanan, binigyan mo na ng perpetual get out of jail card free. Dahil, di ba, may double jeopardy tayo, hindi mo na pwedeng sampahan ulit ang kaso. So, ulitin ko lang, no? Mali siguro na may nag-criticize, yeah? Dapat tanggalin na kaagad. Siguro importante, may ebidensya nga ba? Ayon rin sa Pangulo, dapat na mag-ingat sa pabago-bago mga pangalan na sinasabing nasa listahan ni Janet Lim Napoles. Balikan ko lang yung list, no? Bakit isang tao, at least as far as I know, no, one list or one set of lists says it's 11 and another set of lists from the same person says 14. So kagad, bakit pa bago-bago ka? Ikaw ba tutulong maglinaw sa usaping to o habol mo lang paguluhin? Para dahil kaka-explore natin ng lahat ng akusasyon, kaka-imbestiga, gusto niya ma-time out na ako para wala na maisang pa yung kaso. So, siyempre, kailangan mag-iingat tayo dyan. So, importante, makakuha natin yung kanyang testimonya na makakatulong malaman yung katotohanan. Imbis ako sa tayo dinadala na para gusto lang tayo mahilot, mawindang. At hindi tayo papayag nun. Sinabi rin ng Pangulo na napag-usapan nila ni Rehabilitation Czar Panfilo Lacson ang listahan. Ngunit nadaanan lamang ito sa kanilang pag-uusap dahil naging pangunahin nilang paksa ang ginagawang rehabilitasyon sa mga lugar na nasalanta ng bagyong Yolanda. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna, San Carlos City, Negros Occidental.